Tay naman, hindi naman inuman yun eh. Akit kami ng bundok, camping ho yun. May natagpo ang katawan ng lalaki sa paanan ng bundok. Wakwak ang tiyan at labas ang bituka. Wala din daw puso. Matapos niyang makuha ang gusto niya, pinagpalit na ako agad sa iba. Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ako kung gusto kong maghigante? Naranasan mo na bang mamatayan ng mahal sa buhay? Kahit mga alagang aso o pusa. Hindi ba't napakasakit dahil pamilya na ang turing mo sa kanila? Ano pa kaya kung anak mo ang namatay? Hindi matutumbas ang sakit ang nararanasan ng sino mang magulang pag nawalan ng anak. Sabi nga ng mga matatanda, ang mga magulang ay hindi dapat naglilibing ng anak. Laging nauuna ang mga magulang dahil hindi kakayanin ng puso ang sakit. Patunay ako ng kasabihang ito. Halos hindi ko na rin kinaya nang mamatay ang anak ko. Ako nga po pala si Cardo. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. At saan ka na naman galing, JP? Diyos ko naman, Tay. Nakakagulat naman ho kayo. Bakit po kayo nakaupo dyan sa dilim? Bakit hindi niyo buksan yung ilaw? Bakit pa ba? Para mahuli kita. Ikaw naman talagang bata ka, ha? Anong oras ka na naman umuwi? Tatay naman. Nagsabi naman ako na tatambay ako kinais ko eh. Pero hindi mo sinabing umagahin ka na. Relax ka lang, Tay. Nagkasiyahan lang naman kami ng mga tropa. Anong relax ka dyan? Ilang linggo ka ng ganyan, JP anak. Hina-high blood mo na ako sa pag-alala sa'yo tuwing inuumaga ka ng uwi. Sasabihin mo diyan ka lang sa mga kaibigan mo at uwi ka agad. Pero ano? Lilipas ang gabi hanggang sa umaga na nasa kung saan lupalop ka na naman? Tay, dyan lang naman kami. Huwag ka na mag-alala. Wala namang mangyayari sa akin. Mga kaibigan ko lang yung kasama ko. Bakit hindi ka pa ba umuwi na lang? At akala mo hindi ko napapansin, ha? Amoy alak ka. At sabi pa ni Aling Bas, nakita niya kayo nakikipag-inuman na may kasamang mga babae. Tay naman, siyempre may mga kasama kaming babae. Katropa namin sila eh. Wala naman po masama dun, di ba? Anong wala masama? Paano kung makabuntis ka sa ginagawa mong pambababae, ha? Kala mo maniniwala ako na wala kang pinopormahan? Diyos ko naman, anak. Wala tayong pera sa mga ganyang pagbubulakbul mo. Tay, mataas naman yung grado ko sa eskwela. Hindi naman ako pasaway. Gusto ko lang talaga tumambay kasama yung mga kaibigan ko. Tsaka pasensya na, hindi na talaga ako umagahin sa susunod. Talagang hindi na. Kasi wala na susunod. Dahil pag late ka nang umuwi, susunduin na kita. Hala, si tatay naman nakakahiya May pagsundo pa talaga? Abay talaga. Talaga mag-e-eskandalo ko doon sa inuman nyo kapag nagtuloy-tuloy ka pa. Tatay naman sorry na ho. Hindi na talaga mauulit. Promise, Tay. Aagahan ko na uwi. Mabait na bata naman si JP. Hindi ko lang alam ang nangyari nitong nagbinata na. Nagsimulang tumambay kasama ang mga pasaway na kaibigan. Kaya napapadalas na ang bisyo at pambababae. Matapos pagsabihan, umuwi naman agad kinabukasan. Pero ilang araw lang ang nakalipas. Bumalik na naman sa kalokohan niya. JP, saan ka na naman galing? Anong oras na? Tay, pasensya na, late ako ngayon. Galing pa kasi ako sa kabilang baryo eh. Ano? Ano ginawa mo doon? Ano kasi tay, may nililigawan po ako. Sinasabi ko na nga ba meron ka na naman kinahuhumalingan. Opo tay, ilang linggo na ho. Pasensya na, ngayon ko lang sinabi ha. Akala ko kasi hindi pa matutuloy yung panliligaw eh. Pero ngayon, sigurado na po ako. Seryoso ka ba sa kanya? Ikaw
Chickboy ka pa naman. Kung manliligaw ka, totohanin mo at ayusin mo. Siseryosohin ko. Gusto ko po talaga siya, tay. Kakaiba po siya eh. Mukhang nahulog na nga talaga ako sa kanya. O sige anak, kung itutuloy mo yan, sana wag mo siya sasaktan. Pag-ingatan mo yung tiwala na binigay niya sa'yo at utang na loob naman. Huwag ka na masyadong pasaway. Ipakilala mo sa akin yan kapag sinagot ka na. Sumang-ayon naman siya sa akin at mukha namang sineseryoso nga niya. Pero hindi nagtagal. Bumalik na naman ang kanyang kalokohan. Nadatnan ko sa bahay ng kaibigan ng hating gabi. Nakikipag-inuman at may nakakandong na babae at nakikipaghalikan pa. JP, halika dito! Tay, teka, ba't ho kayo nandito? Tumayo ka dyan! Anong oras na? Aray ko naman, tay. Huwag niyo naman uping-uting yung tenga ko. Nakakaya sa mga tropa ko. Wala akong pakialam. Sumama ka sa akin pa uwi. Kung hindi, pipingutin ko yung tenga mo hanggang sa bahay. Opo. Mga tol, una na ako ha. Sinundo na ako ni tatay eh. Yun ba yung nililigawan mong babae? Hindi ho yun. Ano lang ho yun, kaibigan ko lang yun. Sinasabi mo bang ganyan na yung mga magkakaibigan ngayon? Akala ko ba may nililigawan ka na? Keso nahulog ka na kuno. Wala yun, tay. Harot lang yun. Iba naman yung kay Isabel eh. Seryoso ako sa kanya. Tropa ko lang yung kanina. Aray ko! Tay, ba't ba naman ako binatukan? Nagtataka ka pa? Ayoko manghimasok sa relasyon mo ha? Pero hindi naman tama ang ginagawa mo. Yan ba ang tinuro ko sa'yo? Paglaruan yung mga feelings ng mga babae? Hindi ho, tay. Ano lang naman yun eh. Harutan nga lang ho. Hindi pa naman kami ni Isabel kaya pwede pa, hindi ba? Hoy, kung makapagsalita ka ha, hindi mo ako tropa. Tatay mo ako, umayos ka ha. Huwag mong pagsasabay-sabay yung mga babae. Respeto mo sila. Hindi sila mga laruan iyo. Ipakita mo dun sa nililigawan mo na seryoso ka. Hindi yung pag nakatalikod siya, kung ano yung ginagawa mo. Kung iisipin, ikaw yung may kasalanan nito, tay. Ano? Bakit naman ako? Hindi ko kasalanan kung habulin ako ng chicks, tay. Pinanganak kasi akong pogi eh. Nagmana kasi ako sa'yo. Habay ako, JP ah. Huwag mo ako idamay dyan sa kalokohan mo. Kung buhay pa yan nanay mo, hindi lang pingot ang inabot mo. Halika na. At huwag na huwag ka susuka ah. Makakatingin ka talaga sa akin. Kinabukasan, nagkakape ako ng dahan-dahan siyang tumabi sa akin sa lamesa. Minamasahin niya ang sintido niya at namumutla, kaya binigyan ko na rin ng kape. Gayunpaman, hindi pa talaga sapat ang mga pangaral ko kagabi. Dahil hindi naman talaga makakausap ng maayos ang nakainom. Nagsimula na naman akong magsermon. Yan ang napapala mo sa kakainom. Sana sumakit pa yung ulo mo na matuto ka na. Tay naman eh. Binibiyak na nga yung ulo ko eh. Aba malamang, malala yung hangover mo. Kulang na lang sumuka ka sa sala kagabi. Sinasabi ko sa'yo JP ah, huling beses na yan. Tay, napayaan na nga ako sa mga tropa ko kagabi. Ako na lang yung may magulang na sumusugod sa inuman. Gusto mo ba bugbugin kita sa harap ng mga batang yon? Kasi gagawin ko talaga yon. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Sumasakit na talaga yung ulo ko sa'yo. Kahit naman ako nagkaganyan nung kabataan ko. Pero ang akala ko mas responsable ka pa sa akin. Ang bait-bait mo nung bata ka eh. Ano ba nangyari sa'yo anak? May problema ba? Wala po tay. Napasarap lang talaga yung inuman kasama yung tropa. Pasensya na ho talaga. Ay nako, hindi mo ako makukuha sa paganyan-ganyan mo. Mainit pa rin ang ulo ko sa'yo. Napakakulit mo kasi eh. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Sinabi ko na nga huwag kang inom ng inom. Nagkaayaan kasi tay. Birthday ni Isko, nakisama lang ho ako. Pasensya na ho. Kinalangan niya pa talaga ako sunduin kagabi.
Hindi ko kasi namalayan yung oras eh. Puro ka sorry dyan. Wala na akong pasensya, JP Huli na talaga yan. Opo, tay. Pero baka naman may gamot ka dyan para sa hangover. Sige na, tayo. Wala, magdusa ka dyan. Akala ko po ba mahusay kayo at bantog na albularyo? Sige naman tayo. Gawan mo ko ng gamot. Yung mabilis na nakakawala ng hangover. Hangover O anong gusto mo? Kulamin pa kita dyan Ayusin mo nga yung sarili mo. Walang gamot at dahil dyan, sasamahan mo pa ako sa kabilang baryo. May nagpapagamot sa akin. Tara na, huwag ka nang pabagal-bagal. Badsat ka sa akin. Agad naman siyang sumunod sa akin. May ilang araw naman siyang umuwi ng maaga at umiwas sa mga kaibigan niya. Hanggang sa isang araw, lumapit siya sa akin at hindi na ako nagulat nang magpaalam na may lakad. Agad naman akong tumanggi. Hindi ako papayag. Ano na naman ba yan, anak? Hindi ka na natuto. Sinabi ko na nga huwag ka nang maglamierde Tay naman, hindi naman inuman yun Akit kami ng bundok, camping ho yun. Sino naman yung makakasama mo? Si Isko, tsaka si Romnick. Wala mga babae Wala ho. Kung magtituno ka ng buong linggo at hindi ako bibigyan ng sakit na ulo, pag-iisipan ko yan. Sinasabi ko sa'yo, JP Pag yan, puro katarantaduhan niyang ginagawa mo, talagang hindi na kita papayagan sa susunod. Sige, papayag na yun Alam ko namang hindi mo ako matitiis tay Magtitino na ako, promise. Makikita mo. Isang linggo ngang parang anghel noon si JP. Wala akong masabi talaga. Halos siya na ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Mula sa pagluluto at paglalaba, pati na rin sa paglilinis ng bahay. Binalita pa niya na mataas yung nakuha niyang grado sa eskwelahan. Kaya nang matapos ang linggo, pinayagan ko na siyang umalis. Nangako naman na babalik agad kinabukasan at wala daw alak. Hindi nakakaiba ang pag-akyat sa bundok dito sa amin. Dahil nasa paanan na kami nito. Iniiwasan lang na umakyat mag-isa dahil baka maligaw sa masukal na gubat. Karaniwan na sa mga tao na umakyat at mangaso sa bundok. Sa totoo lang, kahit naman pigilan ko pa yung mga batang yan, gagawin at gagawin nila kung anong gusto nila. Pero mabuti na rin at may paalam. Sa lagay na ito, istrikto ako kung ituring ng mga tao dito. Kaming dalawa na lang kasi ni JP sa buhay, kaya takot akong may mangyari sa kanya. Sigurado ka bang hindi kayo mag-iinom, anak? Opo, tay. Kasi mahirap malasing doon. Masukal ang gubat. Tay, ilang beses na ba kami nag-camping doon? Wala naman nangyayari sa amin, di ba? Kabisado ko na yung gubat na yun. Oo, pero kasi kung iinom nga kayo, baka maligaw ka. Mag-iingat po kami, tay. Magdadala rin po ako ng mga proteksyon. Tsaka huwag na kayo mag-alala. Sanay naman kami sa bundok na yan, tay. Pero kinabukasan, hindi pa rin umuwi si JP kaya pumunta ako sa bahay ni Isko. Laking gulat ko nang sabihin nito na hindi naman sila natuloy sa planong pag-akyat. Dito na ako nag-alala ng husto. Sinabi pa ni Isko na baka naman nakipagtanan na si JP. Pero hindi yun ang pakiramdam ko. Dahil kahit matigas ang ulo at pasaway, hindi niya ako hahayaang mag-alala ng ganito katagal kung walang masamang nangyari sa kanya. Dali-dali akong umuwi at tinawas ang labahing damit ni JP para matunton kung nasaan siya. Inulit ko na ng 2 beses pero walang upos na nabuo na nagsasabi sa kinaroroonan ni JP. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi umubra ang pagtatawas ko. At dahil dito, nagmadali akong kunin ang alaga kong uwak at nagpasyang dalhin ito paakyat ng bundok.
Hahanapin ko si JP at ang uwak ang magtuturo sa akin ng daan. Tama si JP. Bantog akong albularyo dahil dalubhasa ako sa paghahanap ng mga tao gamit ang alaga kong uwak. Pero hindi pa ako nakakatawid papunta sa gitna ng baryo. May narinig na ako. May bulong-bulungan ang mga nagkukumpulang mga tao. Diyos ko! Sino kayang gumawa nun? Tingin ko aswang yan. Grabe yung pinsala sa katawan Aswang lang ang makakagawa ng ganyang karahas na krimen. Diyos ko po'y nakakatakot. Manang, teka ho. Ano ba sinasabi nyo? Anong krimen? May natagpo ang katawan ng lalaki sa paanan ng bundok. Wakwak ang tiyan at labas ang bituka. Wala din daw puso. Ano? Sino daw yun? Abay walang nakakaalam Puro kalmot kasi yung muka at katawan. Grabe nga Hindi na mamukhaan yung lalaki. Aswang? Sigurado ba kayong pakanana aswang yon? Baka mamaya mabangis na hayop lang yon. Imposible. Wala namang mga ganun dito sa atin. At walang mabangis na hayop ang kayang sungkitin ng ganon ang puso ng tao. Diyos ka pa, yung anak ko si JP. Si JP umakyat siya sa bundok. Dali-dali akong nagtungo sa paanan ng bundok. At dito ko na nakita ang sinasabi ng mga taong bayan. Naaninag ko ang walang buhay na katawan ng anak ko. Alam kong siya yon dahil sa suot nitong itim na t-shirt at pantalon. Hindi nga mamumukaan ang itsura niya dahil sa kahayupang ginawa sa kanya. Pero suot pa rin niya ang jacket na regalo ko sa kanya nung Pasko. Napahagulhol na lang ako dahil walang awang pinatay ang anak ko. Binurol na nga nun si JP sa bahay at hindi ko malaman ang gagawin sa sarili ko. Kaya nakaupo lang ako sa isang sulok. Ni hindi ko maatim na makita ang natira sa anak ko. Kaya nagpasya kong ipasarado na lang ang kabaong niya. Wala rin namang makikita ang mga nakikiramay, kundi ang gutay-gutay niyang muka at katawan na punong-puno ng kalmot. Hindi ako makakain, hindi rin ako makatulog, dahil iisa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong ipaghiganti ang anak ko. Kinagabihan, lumapit sa akin ang pamangkin ko. Ang pinsan ni JP na tomboy na mas matigas pa sa kanya ang ulo. Pagkakita niya sa akin, napaluhod ito at humagulhol. Tito, sorry ho. Patawarin niyo ho ako. Reyna? Teka, anong ibig mo sabihin? Kasi ho, ako ho yung kasama ni JP sa bundok. Ha? Reyna? Nagsasabi ka ba ng totoo? Ano ba kasi nangyari? Tiyo Cardo, inaya ko ho kasi si JP. Ang sabi ko, samahan niya ako sa bundok. Gusto ko lang ho kasing mag-inom ng hindi ako pinapagalitan Yun ba? Yun ba yung dahilan kung bakit napatay yung anak ko? Dahil gusto niya magbisyo na walang bumubunganga sa inyo? Anak na, wala kang pakialam sa kakahinatnan ng mga desisyon mo. Basta't sige lang na sige kahit delikado. Pasensya na ho kayo. Ako po yung nagsabi kay JP na wag nang ipaalam sa inyo Sabi niya, hindi siya iinom pero sasamahan lang niya ako. Kasalanan ko po talaga lahat. Patawarin niyo ho ako, Tiyo. Patawarin? Paano kita mapapatawad kung nakaratay ng anak ko ngayon? Nandun siya sa kabahong dahil sa kalokohan ninyo. Ano ba pumasok sa kukot ninyo? Ano bang iniisip nyo na magandang ideya yun, Reyna? Akala ko ho kasi safe naman sa bundok Ilang beses na ho kaming umakyat doon. Wala namang kahit anong balita tungkol sa aswang. Kahit naman kailan ho, wala namang ganun dito, di ba? Kahit na. Sinabi na nga niya umiiwas siya sa inom, di ba? Pero pinilit mo pa rin. Sinekreto niyo pa. Patawarin niyo po ako, Tiyo. Sorry po. At kailan mo balak sa amin sabihin yung katotohanan? Pag nailibing na yung pinsan mo? Kapag hindi na pinatulog ng konsensya mo?
Kakapal ng mukha mo, Rina. Pumunta ka pa talaga dito para ano? Para ano? Para gumaan yung konsensya mo? Kung nalaman ko lang na ikaw yung kasama niya, hindi ko na siya papayagan. Alam ko naman po yun, Tiyo. Ikaw yung dahilan kung bakit siya namatay. Kung hindi siya napadpad sa bundok na yon, nandito pa siya ngayon. Inaako ko po yung kasalanan, Tiyo. Kung may magagawa po ako para makabawi, kahit ano po. Ano pinagsasabi mo para makabawi? Hindi ka makakabawi kahit kailan. Buhay ng anak ko yan. Lumayas ka dito. Ayaw kita makita. Ayaw makita yung pagmumukha mo. Opo, Tito. Opo, aalis na po ako. Pero meron lang ho akong gustong ipaalam sa inyo. Dahil hindi lang ho ako ang kasama ni JP doon sa bundok. Yung kaibigan po namin si Denise, kasama din ho namin siya. Ano naman kung kasama niyo siya? Bakit? Gusto mo siyang sisihin? Ikaw yung may pakanan nito lahat ah! Hindi ko ho siya sinisisi. Pero gusto ko lang malaman nyo na siya yung huling kasama ni JP bago siya nawala. At tingin ko ho, may hindi siya sinasabi tungkol sa nangyari doon. Napahinto ako sa sinabi niyang ito. Malaking palaisipan talaga ang nangyari kay JP. Kaya kung kinakailangan kong isantabi ang galit ko para malaman ang katotohanan, pipilitin ko na lang itong gawin para makuha ang hustisya para sa anak ko. Rina, sabihin mo sa akin ang lahat. Paano nawala? Huwag ka magtatago na nalalaman mo. Para hindi ka mapahamak. Dahil sa akin malalagot ka kung magsisinungaling ka. Opo, Tiyo. Pangako po sasabihin ko na lahat. Ganito po kasi yun eh. Hindi lang po alak ang pakay po kasi namin doon. May pinagbabawal din po na gamot. Pero hindi po yun natuloy, Tiyo. Pangako po. Hindi na po nangyari yun kasi nagpumilit na sumama si Denise sa amin. Patay na patay yun kay JP kahit alam niyang may nililigawang iba si JP. Si JP naman ho, pumayag na rin sumama si Denise. Grabe, babaero talaga yung batang yun. Oo, Tiyo, gusto din niya yung atensyon. Kaso, yun nga po, gabi na nun eh. Nagpasabi si JP na iihi lang siya tapos lumipas na yung ilang oras. Nawala po silang dalawa. Natulog na ako sa tent tapos akala ko nakabalik na sila. Kinabukasan naman sabi ni Denise na parehas silang bumalik. Kaso Tiyo, wala na si JP sa tent nung umaga. Tapos hindi na namin siya nakita. Tapos ayaw sabihin ni Denise kung anong nangyari nung gabi sa kanila. Bakit naman kasi hindi kayo nagpasabi na nawawala yung kasama nyo? Ganun na nga nangyari. Wala pa rin kayo mga kibot. Naisip ho kasi namin baka nauna na siya. O baka naman pinuntahan lang si Isabel, yung nililigawan niya. Nang walang pasabi sa inyo? Sorry ho, Tiyo. May hangover din ho kasi ako nun eh. Kaya umuwi na lang kami. Lintik ka talagang bata ka. Ikaw yung nakakatanda rin na. Ano ba? Pasensya na po talaga, Tiyo. Nasaan yung Denise? Saan yung bahay niya? Gusto ko siyang makausap. Sinugod ko ang bahay ng sinasabing dalaga sa kabilang dulo ng baryo namin. Sumunod sa akin si Rina pero kahit anong katok namin, walang sumasagot sa loob ng bahay. Hanggang sa nakita ko ang paggalaw ng kurtina sa bintana. Pagkatapos ay may sumilip. Denise! Hoy Denise! Alam ko nandyan ka. Lumabas ka na. Parang awa mo na. Para lang sa anak ko na namatay. Tiyo, natatakot ata ho siya sa inyo. Abay, dapat lang talaga siya matakot sa akin. Bakit ho? Ano po bang gagawin niyo sa kanya? Alam niya may pamamaraan ako para pagalingin ng isang tao kung may karamdaman. Pero meron din akong alam kung paano magdulot ng sakit. Naririnig mo ba yan, Denise? Lumabas ka dyan kung wala ka talagang tinatago! Yan na po siya, Tiyo. Tama na po. Pinagtitingin na tayo ng mga kapitbahay. Mang Cardo, condolence po.
Sinabi ko na lahat kay Tio, Denise. At may mga katanungan siya. Sabihin mo na lang lahat para hindi na uminit yung ulo ni Tio. Stress na siya eh. Tama si Rina. Magsabi ka ng totoo kung ano talaga nangyari. Totoo bang ikaw yung huling kasama na anak ko bago siya mawala? Oo po, ako nga po. Ano ba kasing nangyari, Denise? Dahil bigla na lang kayo nawala. Sinundan mo siya, di ba? Ang tagal niyo ngang nawala eh. Pero sabi mo sa akin, kinabukasan sabay pa kayong bumalik sa mga tent nung tulog na ako. Totoo naman yung sinabi ko. Pero aaminin ko, umepa lang naman talaga ako sa inyo ni JP kasi gusto kong mapansin niya ako eh. Sinundan ko si JP sa kakahuyan nung nagpasabi siya na iihi siya. Gusto ko lang naman siya kausapin. Ano ka ba? Sino niloko mo? Patay na patay ka kay JP, di ba? Akala mo hindi halata na ginagawa mo lahat para akitin siya? Oo na, gusto ko nga siya. Masaya ka na? Umami na ako, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, ako yung nagpahamak sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Nung sinundan ko po kasi si JP, may nakasalubong po kaming mangangaso sa kakahuyan. Sobrang angas nga po niya eh. Kung ano-ano nga po yung sinabi niya sa amin. Binastos pa po niya ako. Kaya po si JP, pinagtanggol niya ako. Tapos nagkasuntukan po sila. Sino mangangaso yun? Hindi ko po kilala eh. Tingin ko, may kinalaman siya sa pagkawala ni JP. Galit na galit siya nung pinatumba siya ni JP eh. Anong nangyari matapos yung gulo? Umalis na po yung mangangaso. Tapos sa sobrang tuwa ko, hinalikan ko po si JP. Wow agad-agad talaga? Ang bilis mong kumilos ah. Hindi ka na nagpalipas ng oras? Hindi naman siya umayaw eh. Wala na akong pakialam dyan. Sa kumahanap yung mangangaso na yon. Yun lang po yung hindi ko alam. Hindi nyo man lang nalaman? Hindi nyo man lang tinandaan yung itsura? Ang naalala ko lang po kasi malaki talaga yung ilong niya. Pero hindi naman katangkaran. Parang parehas nga lang sila ng katawan ni JP eh. Kaya madali lang din siyang napabagsak ng anak nyo. Sorry po talaga, hindi ko siya masyadong namukaan. Nabisi lang po kasi ako. Nataranta ako sa away nila, tapos sa mga nangyari pagkatapos. Oo, busy ka talaga kasi nilalandi mo yung pinsan ko. Alam mo namang may ibang nililigawan yun, di ba? Excuse me lang, Rina ah. Hindi ko naman siya pinilit ah. Tumahimik na lang kayo. Wala na akong pakialam sa ganyan. Ang gusto ko malaman, kung may kinalaman yung lalaking yun sa pagkamatay na anak ko. Baka nga naman hindi aswang ang may pakanasa nangyari. Hindi kaya naghiganti yung napahiyang mangangaso sa sobrang galit niya? Naku, baka sinundan niya kami pabalik sa mga tent. Parang may naramdaman din kasi akong kakaiba nung gabing yun eh. Ikaw ba, Rina? May naramdaman ka? O wala naman. Tulog na ako nun eh. Nakabalik na kami nun sa kanya-kanyang tent nung tumindig yung balahibo ko. Pero wala naman akong narinig na tunog o nakitang tao. O di kaya naman aswang na umatake sa tent ni JP. Siguro naman maririnig natin kung may mangyari sa kanya, di ba? Pero wala naman eh. Bigla na lang siya naglaho kinabukasan. Posibleng inabangan kayo ng mga ngaso sa pagbalik ninyo. At nung matulog kayong lahat, doon kinuha si JP. Pero maaari ding aswang ang nakamanman sa inyo. Paano naman natin malalaman, Tiyo? Aakit ako ng bundok. Gusto kong hanapin yung mga ngaso. Kung nandun siya ng gabi, malamang malapit lang yung tirahan niya. Kailangan ko malaman kung sino ba talaga yung may pakana ng pagkamatay ng anak ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman at natutugi sa may sala, tao man o aswang. Tiyo, bakit hindi na lang natin hayaan yung mga pulis? At ano? Aasa ako sa mga otoridad. Alam mo ba kung paano ko dinatnan yung anak ko si JP? Tsaka yung katawan niya? Nakita mo ba? Nauna pa nga yung mga chismosang kapitbahay. Nakuha ng litrato yung katawan ng anak ko bago nila inasikaso. Nakatunghaw lang lahat sila doon. Hindi alam yung gagawin. Takot na takot sila lahat sa aswang. Hindi sila naawa kay JP.
Nakabalandra lang yung katawan niya doon. Paano kung mapano kayo sa bundok? Paano nyo hahanapin yung may sala? Isa lang ang masasabi ko sa'yo, Rina. May dahilan kung bakit ako bantog na albularyo. Kaya ko ang sarili ko. Pero mas mabilis kung ituturo mo kung saan ang pwesto niyo sa bundok. Sige ho, Tiyo. Sasamahan ko ho kayo. Para naman kahit papano, makabawi ako. Agad kaming umalis kina Denise at bumalik ako sa burol para magbilin sa aking mga kamag-anak na magbantay. Mukha kasing gagabihin kami. Dinala ko na rin ang alaga kong uwak dahil sa kutob kong kakailanganin siya. Makalagpas na ang tanghalian nang makarating kami sa paanan ng bundok at sinimulan na namin ang pag-akyat. Hinayaan ko ang uwak kong lumipad sa mga puno dahil madali naman siyang tawagin pagkakailanganin siya. Ang galing po nung uwak nyo, Tiyo ah. Yan talaga yung gamit nyo sa paghahanap ng mga nawawalang tao? Oo, maraming kumukonsulta sa akin tungkol sa mga nawawala. Mapasalawahang asawa, nawawalang kamag-anak o nagtatagong kriminal. Dahil nga lang walang kwenta yung pulis dito. Kaya kong hanapin sila kasi natuturo sa akin ng uwak matapos kong itawas yung lokasyon na nawawala. Bakit yung hindi natin gawin sa mga ngaso? Kailangan ko ng kagamitan niya para magawa ang pagtatawas. Wala tayo noon. Oo nga naman. Sayang naman yun. Kung mahanap natin siya agad, magkakaroon na tayo ng mga kasagutan. Yun na nga. Nga pala, Rina. Gusto ko lang sana sabihin sa'yo na patawarin mo ako. Masyado maras yung mga sinabi ko sa'yo doon sa burol. Hindi ikaw yung may dahilan ng lahat. Kasi may sarili namang isip si JP. Hindi ho, Tiyo. Tama lang yun na magalit kayo sa akin. Ako naman talagang nag-aya ng walang paalam at sinikreto ko pa. Pwede naman siya umuwi nung nalaman niya yung balak mo. Malaki na talaga yon. Dapat marunong na siya magdesisyon. Pero dahil mapusok yung isang yon, talagang padalos-dalos din talaga. Kilala ko na may anak ko Minsan talaga matigas yung ulo nun. Pero kahit babaero at pasaway ho yun, mabait naman po talaga si JP. Lagi niya akong tinutulungan at minsan nga parang siya pa yung kuya ko kahit mas matanda ako sa kanya. Kahit kailan hindi ho pinaramdam sa akin na iba ako. Tinuring niya akong kapatid kaya napakasakit ng pagkamatay niya. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Ituon natin yung galit natin sa walang yang pumatay sa pinsan mo. Hindi ko talagang inakalang mawawala agad sa akin si JP. Masyado pa siyang bata. Oo nga po Kala ko nga ho. Shhh! Bakit po? May sumusunod sa atin, Rina. Pakinggan mo. Dito ka lang. Magtago ka dyan sa puno. Ako nang bahala. Tinanggal ko ang punyal mula sa aking bewang at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Rinig ko ang mga yabag ng mga paang papalapit sa amin. Kung sino man ang sumusunod sa amin, hindi siya magaling dahil napakaingay nito. Yumuko ako at naghandang umatake nang bigla na lamang. Denise? Anong ginagawa mo dito? Sorry po. Sinundan ko po kayo. Ang hilig mo talagang sumunod kahit hindi ka inaaya, no? Asungot ka talaga Bakit ka ba sumunod sa amin? Ano bang kailangan mo? Naisip ko po kasi malawak ang kagubatan, di ba? Hindi nyo matutuntun kung saan namin nakasalubong yung mga ngaso. Alam ko naman kung saan tayo nag-set up ng mga tent Pero hindi mo alam kung saan nakipagsuntukan si JP, di ba? Gusto ko lang tumulong, Rina. Hindi lang naman ikaw ang kinakain ng konsensya mo sa nangyari. Ako ang huling nakakita kay JP. Dalawa tayong kasama niya dito sa bundok. Tama ka, Iha. Kailangan mo ituro ko saan mismo para mapabilis ang lahat. Huwag na kayo magtalo. Tara na. Bago pa tuluyan sumapit yung gabi, bilisan na natin. Hindi na tumutol pa si Rina kaya binaybay na namin ang dinaanan nila. At hindi nagtagal, narating namin ang sinasabi nilang tinulugan nilang lugar.
Matapos nito, ginabayan kami ni Denise at naituro niya ang eksaktong lugar kung saan nila nakainkwentro ang mga ngaso. Walang kahit anong bakas ng mga ngaso doon sa kakahuyan. Pero nagawa naming matunton ng isang maliit na kubo malapit dito. Hindi kaya yan yung bahay ng aswang? Sira. Mukhang normal yung nakatira oh. Para may nagsisiga pa nga sa likod eh. Di ba takot yung aswang sa apoy? Abay, huwag nga kayo maingay dalawa. At hindi aswang yung nakatira dyan. Kukulo dapat yung lanang dala ko kung malapit yung aswang. Baka bahay yan ng mga ngaso. Hindi natin sigurado. Dito lang kayo. Ako muna ang lalapit. Sesenyasan ko na lang kayo kapag okay na. Tao po! Tao ho! Ay, ano ba yon? Sino ka? Magandang gabi ho. Ako nga po pala si Cardo. Pasensya na ho sa abala ha. May nahanap lang ho kami lalaki. Baka kakilala nyo. At sinong hinahanap mo? Walang masyadong napapadbad dito sa amin. Kaya wala akong masyadong kilala. Mag-isa lang ho ba kayo dito? Hindi. Kasama ko ang asawa ko pero wala siya dito ngayon. Ano ho bang pangalan ninyo? Ako si Esther. Bakit? Rina, Denise, lumapit kayo dito. Esther, yung asawa mo ba mga ngaso? Abay, oo. Bakit? Hindi pa siya umuwi. Anong kailangan niyo sa amin? Kailan pa siya nawawala? Noong isang araw, tama ako, di ba? Bakit ba ang dami mong tanong? Sino ba kayo? Bakit yung hinahanap ang asawa ko? Esther, namatay yung anak ko noong isang araw dito. Natagpuan namin yung katawan niya sa paanan lang ng bundok. Ang huling nakakita sa anak ko bago siya mapatay ay ang hinahanap namin lalaki. Si Denise, sundalaga. Ito yung isa niya pang kasama. Patay! Ano namang kinalaman ko dyan? Nananahimik kaming mag-asawa dito. Wala kaming alam sa ganyan. Wala naman ako sinabi may kinalaman ka. Pero bilang ama, gusto ko lang makuha lahat ng impormasyon tungkol sa pagkamatay na anak ko. At kung mga ngaso ho ang asawa ninyo, malaki ang posibilidad na siya yung hinahanap namin. At kung malinis yung konsensya mo at wala kang tinatago, pwede mo ba ipakita yung litrato ng asawa mo sa amin? Tumayo ang babae at may dinampot na picture frame sa sala. Inabot niya ito sa amin. Tiningnan ito ng maigi ni Denise at tumango siya. Binalik namin ang litrato. Pinagmasdan ko ang mukha ng masungit na matandang babae. Nakabusangot na siya at konti na lang ay mukhang paaalisin na kami. Bumulong naman sa akin si Denise. Siya nga po, Mang Cardo. Yung lalaki na yan yung mga ngaso. Esther, mukhang nawawala nga yung asawa mo. Alam ko naman, hindi ba? Ako nga ang nagsabi sa inyo eh. At kung wala naman kayong iba pang kailangan bukod sa pagsasabi ng alam ko na, pwede bang mauna na kayo? Marami pa akong gagawin dito. Gusto mo bang mahanap yung asawa mo? Hindi ka ba nag-aalala man lang? Abay, syempre nag-aalala ako. Hindi ugali ni Pedring na hindi umuwi matapos niyang mga aso. Alam niyang kailangan ko ang nahuli niya para sa pagluluto. Ilang araw na ang nakalipas eh. Anong petsa na? Hindi pang karaniwan yon. Dahil talagang araw-araw siyang umuwi. Malamang kakain siya dito eh. Ganito kasi yan. Albularyo ako. Matutulungan kita mahanap yung asawa mo kung pagbibigyan mo ako sa hiling ko. Ano ka mo? Talaga ba? Pangungunahan na kita ha. Wala akong pambayad sa mga ganyan. Hindi, libre lang to. Huwag ka mag-alala. Pero bakit mo naman gagawin yan ng libre para sa akin? Hindi naman tayo magkakilala. Sabihin na lang natin na matutulungan mo yung anak ko kung papayag ka sa sasabihin ko.
At malay mo, mahanap mo pa yung asawa mo. Sige. Payag na ako. Kahit ano basta malaman ko kung nasaan si Pedring. Meron ka bang damit niyang gamit na? Yung nasuot na? Kailangan ko lang kahit isa lang. Sige. Teka lang. Pumunta siya sa loob ng kwarto at maya-maya ay lumabas na may dalang itim na t-shirt. Nilabas ko ang tawas at nagsimula na. Matapos ang pagtatawas, pinagmasdan ko ang upos at ang pinapahiwatig nito. Napakunot ang noo ko. Iba't ibang ideya ang pumasok sa isipan ko. At dahil dito, may namumuong pag-asa sa akin. Napalunok ako sa ibig sabihin nito, pero hindi ko pinahalata sa asawa ng mangangaso. Esther, yung asawa mo ba? Ano suot niya nung umalis siya ng bahay? Ganito rin. Itim na t-shirt. Mahilig siyang magsuot ng ganyan. At saka regular na pantalon lang. Bakit ba? Sandali lang. Denise, halika muna sa labas. May tatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, Mang Cardo? Ikwento mo sa akin. Ano ba yung pinagawain mismo ng mga ngaso at ni JP? Sabi mo binastos ka? Bigla na lang ho kasi siyang lumitaw tapos nanghihingi ng pagkain. Natakot ho ako sa kanya. Si JP naman naawa. Bibigyan pa sana niya kaso nagsimulang manghingi pa ng ibang bagay yung lalaki. Tapos lumapit sa akin. Doon na nagkagulo dahil hinawakan ako sa braso. Marami pa nga ho siyang sinasabi. Hindi ko na po masyadong narinig kasi nagtalo na sila. Hindi naman sa pinagbibintangan ko siya. Pero may interest ba yung mga ngaso sa jacket ni JP? Aha? Oo po, hinihiram niya eh. Paano niyo po nalaman? Ako, sinasabi ko na nga ba? Nalinti ka na. May kailangan ako ikumpirma. Tara na sa loob. Mrs., may huling katanungan ako. Meron bang balat yung asawa mo? O kahit anong marka ng mga tato? Oo, may tattoo siya. Pero matagal na yon. Panahon pa niya sa looban yun eh. Parte siya ng gang. Sputnik, mga ganon. Kung may kinalaman ito sa pagkakakulong ng asawa ko dati, wala na siyang ugnayan sa mga kasamahan niya doon. Naiintindihan niyo ba? Kung ano man ang nangyayari, wala siyang kinalaman. Huwag niyo na siyang idamay sa mga anomalya na ganyan. Hindi ito tungkol doon, maniwala ka. Pero nasabi mo rin na nakulong siya. Ugali niya bang magnakaw dati? Abay, hindi. Hindi na. Nagbagong buhay na ang asawa ko. At wala kayong pruweba sa mga sinasabi ninyo. Umalis na nga kayo dito. Salamat. Nakuha ko na ang lahat ng impormasyon na kailangan ko. Babalik na lang kami kung may balita na kami. Pasensya ka na sa abala. Ano ko nangyayari, Tiyo? Hindi ko maintindihan eh. Bakit niyo ko siya tinanong tungkol sa tato? Dahil may kutob ako kung nasaan yung asawa niya. Pero ayoko muna umasa. Kailangan natin bumalik sa burol. May kailangan akong kumpirmahin. Nagmadali ako sa pag-uwi. Dinatnan ko ang ibang mga kapitbahay. Nagiinuman at nagsusugal sa labas ng bahay. Habang ang ibang kamag-anak naman at matatanda ay nakaupo at nagkukwentuhan sa harap ng kabaong. Dumiretso ko sa kabaong at sinimulan kong buksan ito. Tiyo? Ano pang ginagawa niyo? Reyna, sabihin mo muna sa mga tao na bigyan ako ng panahon. May kailangan ako tignan sa katawan ni JP. Sige ho. Narinig niyo naman ho yung request ng tatay ni JP. Kung pwede ho, pagbigyan natin siya. Siguro po, doon na lang po muna tayo sa labas. Hindi ko na pinansin ang sinasabi ni Rina. Wala na akong pakialam sa mga tao.
Dahil ang importante ay ang malaman ng katotohanan sa lalong madaling panahon. Kaya binuklat ko ang takip sa kabaong. Nakita ko ang wasak na mukha ng lalaki na nakahimlay. At dahan-dahan ko siyang binaliktad para nakatalikod siya sa akin. Narinig ko ang pagkabigla ng mga natitirang tao na ayaw umalis. Naeskandalo pa sila nang simulan kong silipin ang likod ng patay. Pababa ng pababa hanggang sa... Ayun! Diyos ko po! Totoo nga! Tiyo, ano ko ba nangyayari? Bakit niyo ko ba tinitingnan yung pet ni JP? Tama sa pantaho ko. Hindi ito si JP. Hindi ito yung anak ko. Sino ho yan? Ibig niyo ho bang sabihin, ibang tao yung binurol niyo? Dinala na dito yung katawan dahil walang makakilala sa kanya. Akala ko nga si JP dahil suot niya yung itim na t-shirt at jacket. Pero narinig mo ang sabi ni Esther. Yun din yung suot ng mga ngaso nung araw na nawala siya. Bakit ba kasi ang hilig ng mga lalaki magsuot ng pare-parehas na itim na t-shirt eh? Lagi ko napapansin yun. Shh! Tumahimik ka na nga lang, Denise. Ikaw na rin ang nagsabi. Gustong kunin ng mga ngaso ang jacket ni JP. At ang tingin ko, nagtagumpay siya sa gusto niyang yon. Kaya nung suot niya yon, akala ko talaga siya si JP. Pero hindi. Hindi yan yung anak ko. Kasi wala naman tattoo sa puwet si JP. Paano niyo naman ho nalaman na sa puwet? Kilala ko ang miyembro ng Sputnik Gang. Meron silang mga tattoo sa puwet. Ibig sabihin ho, nahanap na natin si Mang Pedring? Yung asawa ni Aling Esther? Oo. Siya yung nabiktima ng aswang. Hindi si JP. Pero nasaan na ho si JP? Yan yung gusto ko malaman. Hindi ho ba pwedeng itawas na lang katulad nung ginawa nyo kay Mang Pedring? Kaya nalaman yung andito yung katawan niya? Susubukan ko ulit. Pero malabo na. Kasi nung mga unang beses na sinusubukan ko, hindi gumana yun eh. Rina, ikaw munang bahala sa mga tao. Huwag mo hayaan magkagulo dito. Kailangan ko pumasok sa loob ng bahay. Oo, Tiyo. Kami na ho ni Denise ang bahala dito. Ha? Ba't ba naman ako dinamay dito? Uuwi na ako, no? Ano ka ba? Nawawala pa rin si JP. Hindi pa tapos ang lahat ng to, ba't ka uuwi? Ang tigas talaga ng apog mo matapos mo. Iniwanan ko ang dalawang nagtatalo at pumasok ako sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kwarto ni JP at kumuha pa ng maruming damit. Nagtawas ako ulit, pero wala pa ring lumilitaw na lokasyon. Napakunot ang noo ko. Mukhang tama ang sinasabi ng mga tao. Isang nilalang ng kadiliman ang may pakana nitong lahat. Isang nilalang na kayang tabunan ng puwersa ko. Gayunpaman, nabuhayan ako ng loob. May tsansa talagang buhay pa si JP. Marahil ay nawawala lang siya. At panalangin ko na lang talaga na yon ang nangyari at hindi siya napahamak at mag-isa kung nasan man siya ngayon. Bigla ko namang naramdaman na uminit ang lana sa aking bulsa. Agad akong nagpunta sa likod bahay. Pero dahil sa kadiliman, wala akong makita. Pero may naririnig ako. Nilabas ko ang aking punyal pero wala naman akong nadatnan na kakaiba. Sa kabila nito, patuloy ang pag-init ng bote ng langis sa aking bulsa. Kaya umikot na ako sa buong bahay. Nakarating ako sa harap kung saan meron na namang sigawan. At bago ako pumasok, may nakita akong isang babae sa dulo ng kalsada. Sinundan ko siya dahil sa kakaibang itsura nito. Baka may aswang na nagbabalak siyang saktan sa kakahuyan at wala siyang kaalam-alam. Huminto siya sa harap ng isang malaking puno at humarap sa akin. Teka lang, Iha. Delikado dyan. Baka mayroong aswang. Huwag ka pumunta sa gubat. Ganun po ba? Oo. May napatay dyan sa bundok malapit. Kaya dapat mag-ingat ka. Saan ka ba nakatira? Umuwi ka na sa inyo, Iha. Teka lang ho. Sino hong namatay? Taga-bundok. Sige na. Mauna ka na. Gabi na. Baka hinahanap ka na ng magulang mo.
Wala hong humahanap sa akin. Ako ho ang may hinahanap. Matutulungan niyo ho ba ako? Dahil sa tono ng pananalita niya ay napatingin ako ng mabuti sa dalaga. Ngayon ko lang napansin, may kakaiba talaga sa kanya. Napakagandang babae ang nasa harap ko. Hindi normal na kaanyuan ng tao at labis-labis ang kagandahan niya. Sinalat ko ang lana pero hindi naman na ito uminit. Ibig sabihin, hindi aswang ang kaharap ko. Diwata? Isa kang diwata, tama? Oo. Maaari ngang maituring akong isa pa ring diwata sa inyo kung ito. Kaya tama ka. Bakit ka nandito? Ano bang pakay mo? Kung tutulungan mo ko, gagantimpalaan kita. Sigurado akong meron kang kahilingan. Meron din akong gustong makuha. Ang gusto ko lang naman mahanap yung anak ko. Napangiti sa sinabi ko ang diwata. Ngiting may kahulugan. Pero hindi ko na lang ito pinansin dahil ito na ang pagkakataon kong mahanap si JP. Lumapit ako sa babae pero lalo lang siyang nagtago sa kadiliman. Inabot niya ang kanyang malambot na kamay sa akin. Hindi ko naman maiwasang mabighani sa kanyang angking kagandahan. Kaya nang abutin niya ito, tinanggap ko naman. Ibigay mo sa akin ang babaeng nagngangalang Denise. At pag nangyari yon, ituturo ko sa iyo kung nasaan ang anak mo. Darating ang oras na mamimili ka. Tandaan mo ang usapan natin. Naiintindihan mo ba? Wala akong nagawa kundi mapatangos sa babae habang nakatulala lang ako sa kanya. Binuksan ko ang bibig ko para magtanong kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Pero pagtingin ko sa kanyang gawi, mabilis na naglaho ang babae sa kakahuyan. Napailing na lang ako. Hindi pa rin sigurado kung totoo ba ang naranasan ko. Sa bawat yabag ko pabalik sa bahay, para bang nalilimutan ko na rin ang nangyari. Hanggang sa tuluyan ng nabura sa isip ko ang babae at ang usapan namin pagdating ko sa burol. Sa halip ay isang kaguluhan na naman ang dinatnan ko. Bakit naman kasi pumatol ka pa, Denise? At ano? Hahayaan ko na lang siyang balatan yung anit ko? Tingnan mo nga to. Ang dami niyang natanggal sa buhok ko. Alam mo na ngang nagkakagulo na makikidagdag ka pa? Hanap away ka din eh. Bakit ba ako pa yung sinisisi mo? Ako na nga yung sinugod niya, di ba? Abay, teka. Ano naman nangyayari dito? May dumating ba dito kanina? May kakaiba bang nangyari? Uuwinit kasi ilana ko May nangyari ho, Tiyo. Itong si Denise sinugod nung nililigawan ni JP. Grabe nga ho Hindi ko alam na ganun pala katapang si Isabel. Mukha pa naman siyang maamong tupa. Kulang na lang kagatin niya tong si Denise Ano? Bakit? Ano bang ginawa mo, Denise? Bakit ako ho? Nananahimik ako dito. Sabi niyo bantayan yung kabaong, di nagbantay ako. Tapos bigla na lang ako sinugod. Baka kasi nalaman niyang naglulumandi ka kay JP. Ilang beses ko bang uulitin na hindi lang ako ang may gusto nun? Si JP din. Bakit ako lang ang sinisisi mo? Ang init-init ng dugo mo sa akin? Dahil ikaw ang nagpumilit na umepal sa amin. Lagi mong pinipilit yung sarili mo kahit hindi ka naman gustong kasama ng mga tao. Sobra ka namang makapagsalita sa akin, Rina. Nakakasakit ka na. Mamaya na yung away nyo. Magsitigil na kayo. Rina, alam mo ba kung saan nakatira yung nililigawan ni JP? Yung Isabel? Nabanggit lang ho ni JP na malapit daw sa bundok. Pero kung saan mismo, hindi ko ho alam Bakit ho ba? Pupuntahan niyo po ba para pagsabihan? Wag na ho. Deserve naman ni Denise yung pagsabunot ni Isabel sa kanya Sakto. Aakyat ulit ako ng bundok. Sasama kayong dalawa ulit sa akin. Tara na. Hinata ko si Denise kahit nag-aalangan pa siya. Sumunod din naman si Rina matapos naming pauwiin ang mga tao. Karamihan sa kanila nagtataka kung anong nangyayari at nagsisimula na ang tsismisan at bulungan. Pero sinabi na lang namin na bumalik na lang sila sa isang araw.
Wala namang pakialam ang iba dahil mukhang itutuloy ang inuman sa ibang lugar. Nagtungo nga kami sa paanan ng bundok. Sa kalagitnaan ng nangyayari, hininto ko ang dalawa. Bigyan niyo ako kahit anong damit niyo na gamit na. Halimbawa, meron ba kayong panyo dyan? Bakit ho ba? Katulad ng ginawa ko kay Pedring. Kung sakali magkawalaan tayo dito sa bundok, gusto ko may paraan ako na mahanap kayo ulit. Ho? Bakit naman ho mawawala? At saka, gabi na ho. Pwede po bang umuwi na ako? Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko eh. Galing na kami sa inyo, no? Wala kang kasama sa bahay. Huwag kang duwag. Importante itong gagawin natin. Ayoko na, natatakot ako dito sa bundok eh. Pero paglandian, game na game ka naman. Tama na yan, Rina. Tsaka Denise, huwag kang matakot. May dala ako sandata laban sa mga aswang. At kung gusto mo umalis na, pwede naman. Hindi ka namin pipigilan. Pwede naman pala eh. O sige ho, una na ako. Ingat ka lang kasi gabi na. Kung mag-isa ka lang bababa sa bundok, dapat handa ka kung ikaw yung sunod na pupuntiryahin na aswang. Kaya mo bang depensahan yung sarili mo kung sakaling gusto kang kainin na aswang? Ano bang dala mo sandata dyan? Ano ho bang ibig sabihin nun? Bakit ako? Bakit hindi? Sige na Denise, mauna ka na. Iwan mo na kami. Magdala ka na lang siguro ng bato at saka patpat para may pangsalag ka sa pahangil ng aswang. Ganun ba yun? Hindi na nga po, Mang Cardo. Dito na lang ako. Sasama na lang ako sa inyo. Sabi ko nga, di ba? O siya, doon na ulit tayo magpunta kung saan kayo naglagay ng mga tent ninyo. Habang nag-aayos ng mga gamit, sinubukan ko ulit magtawas ng damit ni JP. Pero wala pa rin kaya sinubukan kong itawas ang mga gamit ni Rina. Gumana naman. Ibig sabihin, kay JP lang talaga pumapalya. Sa puntong ito, inabot na talaga kami ng gabi, kaya sinabihan ko na sila na magpahinga na. Binantayan ko ang dalawa hanggang sa umabot ang hating gabi. Nagising naman si Rina at sinabing siya na ang magbabantay. Nagpasabi akong iihilang sa kakahuyan. Pero ang totoo, rumonda ako dala ang bote ng lana. Hindi naman nagtagal at uminit ito. Napahinto ako sa gitna ng kakahuyan at nakinig sa kapaligiran. At gaya ng inaasahan ko, sumunod ang pagtili ni Denise at ang mga sigaw ni Rina. Makardo! Makardo, yung aswang! Nandito siya! Tulong! Tigilan mo ako, aswang! Bakit ako? Bakit ako? Huwag ka kasi magpamiglas, Denise! Nakakalmot ka lang eh! Magtago ka na, bilisan mo! Rina! Rina, tulungan mo ako! Tumakbo ako sa kinaroroonan ng mga dalaga at isang malagim na tagpo ang dinatnan ko. Isang nilalang ang kasalukuyang umaatake sa kanila. Isang malaki at mabangis na ibong mandaragit ang kinakalmot si Denise. Pinipigilan naman ito ni Rina. Kaya nagalit ito sa pangingialam ni Rina at sinubukan nitong damputin si Denise at tangayin. Hinahatak naman ni Rina ang binti ni Denise para hindi siya tuluyang matangay. Tumakbo ko sa kanila at sinubukang itarak ang punyal sa likod ng malaking ibon. Hindi ito nabaon sa laman niya hanggang sa makakapal lang ng mga balahibo nito. Isang ulo ng babae ang naaninag ko sa uluhan ng nilalang. Hindi ko makita ang mukha nito, pero rinig ko sa kanya ang malalakas na pagtawa nito. Bitawan mo siya, aswang! Bitawan mo siya! Rina! Makardo! Tulong! Tulungan niyo ako! Tigilan mo sila! Rina! Umalis ka na dyan! Denise, kumapit ka lang! Ang balat ko, Rina! Nahati ako! Tama na! Rina! Bitawan mo siya! Mawawasak yung binti ni Denise pag binilit mo! Masyado malakas yung aswang! Ano? Huwag niyo akong bitawan ng Cardo! Hindi, Tio! Kumapit ka rin sa akin para mabigat! Aray ko! Ang sakit! Tulungan niyo ako! Rina! Bitaw na!
Sabay ng pagbitaw ni Rina, kinuha ko ang punyal ko at tinalon ko ang aswang. Hanggang bewang lang ang inabot ng kapit ko. Pero dahil dito, nagawa kong itarak ang punyal sa kanyang hita. Nabitawan nito si Denise na agad pinuntahan si Rina. Mababahid ka sa ginawa mo! Nasaan ang anak ko? Saan mo dinala si JP? Gamit ang malalaki at matatalas nitong talon, kinalmot niya ako. Nakaiwas ako pero nahagip pa rin niya ang tiyan at hita ko. Dahil dito, sinubukan kong itaga ang punyal ko sa kanya. Pero hinawi ako ng mga malalakas niyang mga pakpak kaya napadapa ako. Tumama ang nakabukas kong tiyan at sugat ang hita sa mga malalaking bato. Sinubukan na naman itong damputin si Denise, kaya tumalon si Rina sa likod ng malaking ibon. Kumapit siya sa mga pakpak nito, pero nagawa siyang iwagwag ng aswang. Tumama ang ulo niya sa mga malalaking bato. At dahil dito, hindi agad siya makatayo. Sinubukan siyang tulungan ni Denise pero nakita na naman siya ng mandurugo. Tinugi siya nito at sa pagkakataong ito, mabilis niyang dinampot ang dalaga at nakalipad. Ramdam ko ang pagtagas ng dugo mula sa aking katawan. Nagdadalawa na ang paningin ko nang makita kong gumagapang papunta sa akin si Rina. Nauubusan na ako ng lakas nang sumipol ako ng malakas sa pag-asang marinig ako ng aking alagang uwak. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong sinundan nito ang paglipad ng aswang. Tuluyan na akong nawalan ng malay matapos nito. At nagising na lang ako sa mga pagtapik sa aking muka. Tiyo? Tiyo Cardo, gising ho. Tiyo, gumising na ho kayo. Hindi ko ho kayo mabubuhat eh. Pakiusap naman, kailangan na nating sundan si Denise. Rina? Tiyo, okay lang ho ba kayo? Teka. Kailangan ko lang bumangon. Nahihilo ko. Baka ho dahil sa dami ng dugong nawala sa inyo. Rina, pakikuha mo nga yung bag ko. Andito na po, Tiyo. Ginamit ko na ho yung mga gamot. Niligyan ko din kayo pero hindi ko alam kung paano gamitin yung iba. Ang laki ho ng hiwa nyo sa tiyan at hita eh. Hindi ho humihinto yung tagas ng dugo. Ikaw, nasaktan ka ba? Ayos lang ho ako, Tiyo. Nalagyan ko na ho. Kayo ho ang napuruhan eh. Tinuro ko sa kanya ang paghahalo ng mga gamot para mas lumakas ito. Inabot kami ng ilang minuto para mailagay ito at makabangon ako nang hindi lumuluwa ang mga kalamnan ko. Hanggang sa wakas, nakatayo ako ng maayos. Agad naman akong sinuportahan ni Rina. Iya, kunin mo yung bag ko tsaka yung mga kagamitan ko na pangtawas. Gagamitin natin yung binigay na panyo ni Denise. Ito ho ba? Ako na ho ang gagawa. Magpahinga na lang ho kayo. Oo, sige. Ituturo ko sa'yo, Iya. Teka. May mali po ba akong ginawa? Bakit walang upos? Ba't walang lumilitaw? Nako, yan na nga ba yung kinakatakot ko? Kumpirmado nga. Oho. Hindi po. Kayo na lang ho kaya ang gumawa. Palpak ata ako eh. Ganyan din ang nangyari sa akin nung ilang beses kong tinawas si JP. Ibig sabihin, yung mandurugo talaga yung may pakana ng pagbabara sa aking puwersa dahil magkasama sila. Na ibig sabihin, kasama din niya si JP sa umpisa pa lang? Oo, nakuha mo. Kaya yun yung kinakatakot ko. Nasa poder talaga nila si JP. Una pa lamang. Ibig ho bang sabihin, siya ang kumuha kay JP? Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit niya ginawa yun. Yun na nga po eh. Mukhang namimili talaga siya. Napansin ko nga kung gaano siya kagigil kay Denise eh. Una, si JP. Pagkatapos naman si Denise. Bakit kaya sila lang? Kung ang pakay ng aswang kumain lang ng tao, dapat pati tayo. Hindi kaya balikan niya tayo? Hindi.
Madali lang sa kanyang gawin yon. Kayang-kaya niya lumipad at bingwitin tayo. Pero tignan mo, hindi pa rin niya ginagawa. Kaya ang tanong bakit tayo? Halos di nga tayo pinapansin nung umatake siya. Nagagalit lang siya nung pinipigilan natin siyang tangayin si Denise. Sandali nga lang ho, Tiyo. Ano ho ba klaseng aswang yun? Ang aswang na yun ang tinatawag na Mandurugo. Ngayon lang ho ako nakakita ng ganong klaseng ibon na tao. O taong ibon ba yun? Diyos ko, nakakabigla ho, Tiyo. Ngayon lang din ako nakarinig ng tungkol sa mga aswang. Dati kwentong bayan lang yan Sinasabi ng mga matatanda para panakot sa mga sutil na bata. Pero totoo ho pala? Yun na nga rin pinagtataka ko Paano nagkaroon ng ganyang aswang dito sa bundok? Bilang albularyo, sanay ako sa iba't ibang klase ng nilalang. Sa mga engkanto, laman lupa, at saka na rin pati duwende. Pero wala pa ako naengkwentrong aswang dito sa atin. At kakaiba ho talaga siya. Ang alam ko lang na aswang yung mga manananggal Ito, grabe yung pakpak niya tsaka yung mga kuko. Nabalatan po kayo At nagulat pa ako sa mukha ng tao na dapat ulo ng ibon. Nakakakilabot ho talaga. Ganun talaga ang Mandurugo. May mukha sila ng babae, pero ang katawan nila ay malalaking ibon. Napakabangis nila at mabilis. Nakita mo naman yung ginawa niya sa atin, di ba? Pero bakit ho ganun yung itsura niya? Nakakatakot Ibon tapos may ulo ng tao? Paano nangyari yun? Maraming mga bulong-bulungan. Ang sabi dahil daw sa isang trahedya. Magandang babae daw yan. Siya yung tinatawag na Kinari. Kilala sila dahil sa kanilang angking ganda. Kaso may kakayanan sila magpalit ng anyo. May nangyayari para maging Mandurugo sila. Ngunit hindi ko lang alam kung anong dahilan dito ng Mandurugo na tumutugis kay Denise. Nakita mo ba yung mukha niya? Hindi nga po masyado Nagkagulo na kasi. Masyado din kasing matangkad yung aswang. Tsaka isa pang pinagtataka ko, alam ko ang Mandurugo, kaya yun ang pangalan nila dahil umiinom sila ng dugo ng biktima nila. Pero nakita mo naman yung katawan ng biktima niya, di ba? Hindi lang inubos ang dugo, pero parang pinahirapan niya pa ng gusto. Tinorture niya talaga. Binuklat pa yung katawan. Parang ahong may galit. Pero Tiyo, paano na yan kung ganun siya kalakas? Paano natin siya matutugis? Kung nasa kanya si JP, paano natin siya maililigtas? Kakayanin pa ba natin? Puno na tayo ng sugat? Nasaktan naman siya ng punyal ko Kailangan talaga natin na mag-ingat sa pakpak at matatalas yung mga talon. At syempre, pag lumipad siya, may tsansa na matangay tayo. Pero huwag ka mag-alala. Mabisa ang mga gamot ko. Nararamdaman ko na nanunumbalik na yung mga lakas ko. Ikaw ba? Ako rin naman ho. Pero hindi ako magpapanggap na matapang, Tiyo. Natatakot po talaga ako Paano na po natin siya matutuntun kung parehas na hindi gumagana yung pagtatawa sa lokasyon ni JP at ni Denise? Ang uwak. Inutusan ko sundan nito yung Mandurugo. Hintayin natin makabalik dito para maituro sa atin yung daan. Kaso sa bawat oras ho na lumilipas, lalo silang nalalagay sa peligro. Nakita ko po yung mga sugat ni Denise. Tsaka Tiyo, hindi ko lang maintindihan. Bakit yung sinabing bitawan ko si Denise? Ilang beses yung inutos sa akin May pagkakataon pa tayo na hatakin sana siya. Sinabi ko yon kasi lalo lang siyang nahihirapan. Alam ko may pag-asa pa. Pero nagdesisyon na rin akong gawin yon para matangay nga siya. At sa ganung paraan, pwede natin sila matunton, di ba? Pero nilagay ho natin sa peligro yung buhay niya. Kaya nga ako binansagang malupit na albularyo. Kakaiba yung pamamaraan ko. Marahas nga minsan, pero tingin ko gumagana naman. Teka nga sandali. Parang nagkaroon ka na ng pakailam kay Denise ngayon Bago yan Kasi naman ho, kahit ganun ho yun, mabuti pa rin naman siyang tao. Nauunahan lang talaga ng emosyon yung mga kilos niya. Kahit tatanga-tanga yun at saka malandi, niligtas pa rin niya ako.
Nakita ko naman ho kung paano niya hinarang yung sarili niya sa mandurgo nung umpisa eh. Hindi ko akalain na ganun pala yung ugali niya. Nagulat nga din ho ako eh. Akala ko nga ho matatakotin siya. Yung pala, pag andyan na yung laban, matino naman pala siyang kakampi. Kahit sa huli ho, sinubukan niya akong iligtas. Kahit kinukuha na siya ng mandurugo. Marahil nga nahusgahan ko siya kaagad. Kahit naman ikaw, nandito ka pa rin at tinutulungan ako. Pwede ka naman umuwi, di ba? Umpisa pa lang. Hindi ko naman inaasahan na sasama ka sa delikadong bagay na tulad nito. Alam kong bata ka pa rin kung maituturing. Grabe ka naman, Tiyo. Kasalanan ko naman to lahat eh. Huwag mo sabihin yan. Lalo na ngayon may pag-asa pang buhay si JP. Huwag kang mag-alala. Hanapin natin sila. Matutundon din natin yung pugad ng mandurugo na yon. Tignan mo, sabi ko sa iyo eh. Yan ay uwak ko. Kumalma lang tayo. Hindi makakatulong kung magpapanik tayo. Basta, klaruhin mo yung isip mo. At alam ko na kaya magpalit na anyo ng mandurugo kaya mag-ingat tayo. Salungat ito sa totoong nararamdaman ko. Dahil sa puntong ito, may ideya na ako sa peligrong sinasapit ni JP kung buhay pa siya. At ngayon, pati si Denise. Ginabayan kami ng uwak sa pagtahak namin paakyat ng bundok. Pataas na kami ng pataas hanggang sa nakarating kami sa pinakamataas na parte ng bundok. Huminto ang alaga kong uwak sa itaas ng isang malaking puno. Rina, alerto lang. Nandito na tayo. Oh, malapit na oh. Huminto na yung uwak ko. Pero nasaan ho, Tiyo? Nasaan ho sila? Shhh! Naririnig mo ba yon? Doon, banda doon. Teka, tignan mo oh. May talon. Wow, Tiyo. Ang ganda dito ah. Basta't mag-ingat ka. Baka may patibong dito. Tiyo, tingnan niyo yung tubig. Ang linaw oh, ang ganda. Habang nakatulala si Rina sa talon at sa agos ng tubig nito, dito ko ulit nakita ang magandang babae. Bigla kong naalala na nagkita na kami. Doon sa kakahuyan malapit sa bahay ko. Bumalik sa akin ang lahat, ang buong memorya ko. Ngumiti naman ang nakakaakit na dalaga sa amin. Dahan-dahan siyang papalapit. Huminto siya sa gilid ng talon. Ramdam kong pati ako ay nabibighani sa kagandahan ng babae. Kaya agad kong kinurot ang hita ko, kung saan sariwa pa ang sugat ko mula sa mandurugo. Napangiwi ako sa sakit kaya medyo nagising-gising ako. Hindi ko naman masabi ang parehas kay Rina. Napatingin ako sa pamangkin ko dahil mukhang tuluyan na siyang nahumaling kung ang mga malalaki niyang ngiti ang basihan. Ganda talaga dito, Tiyo. Rina, wag! Pigilan mo yung sarili mo! Maligayang pagdating sa inyo. Mukhang malayo pa ang nilakbay ninyo ah. Oo, malayo talaga. Gusto niyo bang magpahinga muna dito? Sino ka ba? Nagkita na tayo, hindi ba? Alam ko, pero hindi mo pa sinasabi kung sino ka nga. Naaalala mo? Talaga? Oo, at alam ko may ginawa ka sa akin nun. Pumayag ako sa isang bagay. Magaling. Nagsasabi ka ng totoo. At higit sa lahat, tinupad mo ang usapan natin. Ano bang pinagsasabi mo? Nasa akin na ang hinahanap ko. Kaya maraming salamat sa'yo. Ano? Ano ibig sabihin nun? Tiyo, huwag niyo nga siyang sigawan. Hindi niyo ba nakikita? Pinabastos niyo siya. Ano ba, Rina? Umayos ka nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Sobrang ganda mo naman, miss. Hayaan mo lang siya sa gusto niya. Anong pangalan mo? Hoy, Rina, huwag mo siya kausapin. Pigilan mo yung sarili mo. Huwag ka magpapaakit sa kanya. Tiyo, ano ho ba? Tama na. Nababastos niyo na ho siya. Wala akong pakialam, Rina. Hoy, gumising ka. Mapanganib yung babaeng yan.
Ako? Paano naman nangyari yun? Mukha bang sasaktan ko kayo? Naku, hindi. Mukhang napakabait mo nga, miss eh. Ano bang pinagsasasabi mo, Tio Cardo? Mukha nga siyang mahinhin, oh. Hindi makabasag pinggan yung dating. Akala mo lang yan, Rina. Huwag kang magpapaloko. Nakausap ko na siya dati. Huwag kang magpapaakit sa kanya. May gagawin siya sa'yo kapag hindi mo pinigilan. Ay naku, miss. Huwag mo nang pansinin yung matandang yan, ha. Di niya alam yung sinasabi niya. Pasensya ka na talaga, ha. Ayos lang yun. Marami talagang mga loko-lokong lalaki, hindi ba? Ay naku, oo, tama ka dyan. Pero sabihin mo naman sa akin, ano bang pangalan mo? Gusto ko lang marinig yung pangalan mo na kasing ganda mo rin. Isabel. Isabel ang pangalan ko. Ha? Isabel? Ikaw yung... Oo, ako nga. Rina, lumayo ka sa kanya! Hindi ko napansin na unti-unti na palang papalapit ang pamangkin ko sa magandang babae. Hanggang sa isang braso na lang ang layo nila sa isa't isa. Tinaas ni Isabel ang kanyang kamay at inanyayahan pa si Rina na lumapit pa sa kanya. Pinilit ko naman kumilos, pero parang naninigas ang katawan ko. Huwag mo nang subukan dahil nasa teritoryo kita. May dugong diwata pa rin ako at nananalaytay sa anyo kung ito ang kapangyarihan ng kalikasan. Oo, at ginagamit mo yan para sa karahasan! Hindi ako magkakaganito kung hindi dahil sa anak mo kaya manahimik ka. Yumuko siya at ngumiti. Biglang lumabas mula sa likod niya ang isang napakalaking pakpak. Bagamat napakaganda ng mga pakpak ng babae. Pero ang katotohanan, alam ko kung gaano kadelikado ang mga bagay na yon. Napansin ko din ang malaking sugat sa binti ni Isabel. Napaatras ako. Pero si Rina naman, imbis na lumayo ay inangat pa ang kamay at hinawak-hawakan niya ang pakpak ni Isabel. Ngumingiti pa siya. Sumigaw ako para balaan siya. Binunyag ko nang ang magandang babaeng yon ay hindi lang ang nililigawan ni JP. Pero siya rin ang mandurugo na sinaksa ko sa hita. Pero huli na ang lahat para kay Rina. Biglang dinakma ni Isabel ang ulo niya at nilublob sa tubig ng talon. Sandali! Sandali! Huwag mo akong lununan! Tama na! Nalulunod na siya! At ano namang pakialam mo sa kanya? Hoy! Tama na yan, Isabel! Tama na! Wala naman siyang ginagawa masama sa'yo! Tama ka naman sa sinasabi mo. Rina! Rina, gumising ka! Wala ka nang magagawa. Hindi siya magigising hanggat hindi ko sinasabi. Eh di papatayin na lang kita para matapos na ang lahat ng ito! Nagpapatawa ka ba? Sa palagay mo anong laban mo sa akin? Eh nasugatan nga kita, di ba? Ito lang ba? Ilang oras lang ay maghihilom yan. Wala kang laban sa akin. Pero tapat ka naman sa pinangako mo. Nirerespeto ko ang mga taong sumusunod sa usapan. Hinayaan mong makuha ko ang babae kaya hindi kita papatayin. Teka, anong gagawin mo kay Denise? At nasa si JP? Huwag ka nang umasa na makakabalik pa sila. Magpasalamat ka na lang na binuhay pa kita dahil sa usapan natin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Iligtas mo na lang ang sarili mo. Umalis ka na dito. Lumipad paalis ang dalaga. Agad naman namin siyang sinundan ng alaga kong uwak. Iniwan ko ang walang malay na si Rina sa pangakong babalikan ko siya. Sinundan namin ang malaking ibon. Paakyat pa ng paakyat ng bundok. Hanggang sa makarating sa pugad ng mandurugo na katabi ng bangin. Napasigaw ako sa awa ng madatna ng kalunos-lunos na sinapit ng anak ko. Mukhang ilang araw na siyang pinapahirapan ng husto. Hindi nagkakalayo ang sinapit niya sa katawan na natagpuan sa paanan ng bundok. Punong-puno siya ng kalmot sa mukha at buong katawan. Ang ibang kalmot, mas malalim at kulay berde at itim na dahil na rin sa impeksyon. Sinubukan kong tanggalin ang mga nakapulupot sa kanya gamit ang aking punyal.
Pero kahit putulin, kusang bumabalik ang mga ito. Dito ko napansin na hindi lang ito normal na tali. Mga ugat ito ng malalaking puno. Huwag mo nang subukan. Walang bisa ang mga sandata mo dito. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Iligtas mo na lang ang sarili mo. Pero pinili mo pa rin sundan ako. Tanga ka lang ba talaga o gusto mo na rin mamatay? Hindi ko iiwan yung anak ko. Magkakamatayan na tayo dito! Kung yan ang desisyon mo, mabuti na rin dahil magsama-sama kayong lahat. Gusto kong maranasan mo ang sakit na pinadama sa akin. Gusto kong maintindihan mo na hindi ako ang may sala, kundi ang anak mo. Oo, marami kasalanan si JP. Totoo yun. Pasaway yan at babaero. Pero mabuti pa rin siyang tao. Hindi ba siya mananagot sa ginawa niya? Minsang ipinangako sa akin ng anak mo ang tunay na pag-ibig. Pero wala. Sinungaling siya. Alam mo bang yun ang pinakakinagagalit ko? Ang mga salawahan at sinungaling. Bakit hindi ka na lang magpatawad, Isabel? Lahat ng tao nagkakamali. Hindi pa ba sapat yung ginawa mo sa kanya? Magpatawad? Marahil sa mundo ng mga tao, kaya niyong palagpasin ang lahat ng kalokohan. Pero para sa uri ko, hindi ito maaari. Alam mo bang nawala sa akin? May dugong diwata ang mga kinaring tulad ko. Pero tingnan mo na ako ngayon. Ala na, kaya pala hindi umiinit dahil nagpapalit ka na anyo. Oo, hindi aswang ang mga kinari. Pero bawat araw na lumilipas, nawawala ang pagiging diwata ko. Nagiging ganap na akong aswang. At darating ang araw na hindi na ako makakabalik pa sa dati kong anyo. Baka matulungan kita. Baka may gamot o di kaya... Wala. Ito ang kapalit dahil inibig ko ang anak mo. Wagas ang mga kinari kong umibig. Pinaglilingkuran at minamahal ng tapat ang aming napipili. Hindi katulad yung mga tao. Dahil kay JP, hindi ka na makakabalik bilang diwata. Naging aswang ka dahil sa kanya. Oo. At nalaman kong hindi dalisay ang pagmamahal na binigay niya. Matapos ko siyang tanggapin ng buo, nagbago ako mula sa isang magandang diwata patungo sa nakakatakot na itsura ko ngayon. Lahat ng dahil sa nasirang tiwala at pag-ibig. Pero bakit? Ganun ba ka makapangyarihan yung nasirang pag-ibig? Oo. At tingnan mo ako ngayon. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako matutulad sa mga mandurugo. Kahit kailan hindi ako magpapatalo sa isang lalaking katulad ng anak mo. Pero ano? Matapos niya akong paniwalain na wagas at totoo ang pag-ibig niya. Matapos kong ibigay ang puso at katawan ko sa kanya, malalaman ko na salawahan pala siya. Ibig mo sabihin? Oo. Ginamit lang akong palausan ng anak mo. Matapos niyang makuha ang gusto niya, pinagpalit na ako agad sa iba. Kitang-kita ko pa silang dalawa ng sarili kong mga mata. Dito pa sa bundok kung saan ako nakatira. Nako, Diyos ko naman, JP. Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ako kung gusto kong maghigante? Isabel, hindi ko maitatanggi na nataksil si JP. Masama ang nag-iasal niya sa'yo. Sinaktan ka niya ng husto. Pero hanapin mo sana sa kalooban mo na magpatawad. Dahil kung hindi, kakainin ka lang ng pagkasuklam. Wala akong pakialam. Paano na yung mga nasaktan mo din? Si Ma'am Pedring, si Rina, wala silang kinalaman sa nadurog mong puso. Pero pinatay mo yung mga ngaso at sinaktan mo dahil nasaktan ka. Ang sarili mo lang iniisip mo. Dahil wala namang ibang mag-iisip at mag-aalaga sa akin kundi ako lang din. Wala akong pakialam kung masaktan kayong lahat. Makukuha ko ang paghihiganting nararapat para sa akin. At ano? Papatay mo kami lahat? Pag nangyari ba yun, matatahimik ka na? Hindi ko alam. Siguro malalaman natin pag nakamit ko na ang inaasam kong hustisya. Matapos niyang sabihin ito, bigla siyang lumipad pataas, patungo sa mga naglalakihang puno. At dahil dito, sinubukan ko ulit kalagan sa mga ugat na nakagapos sa kanya si JP. Pero umagaw ng aking pansin ang biglang humampas na katawan sa gilid ko mula sa langit. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang katawan ni Denise.
Naliligo sa dugo ang babae. Luray-luray ang mga damit at malaki ang mga sugat sa mukha. Denise! Yan ang napapala ng mga malalanding katulad mo! Diyos ko, Isabel! Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Hindi pa yan patay. Gusto ko pang patagalin ang paghihirap niya. Gusto ko siyang magdusa ng mas matagal sa anak mo. Kababaeng tao, hindi siya marunong rumispeto sa kapwa babae. Talaga siya pa yung lapit ng lapit. Walang kwenta ang babaeng yan. Wala kang awa. Sino ka para husgahan kung sino dapat mabuhay at mamatay? Hindi ka Diyos para magpataw ng parusa. Meron namang karme. Hindi mo kailangan tugisin ang lahat na may nagawang mali sa'yo. Kakainin ka lang na kadiliman. Mapupuno ang puso mo ng galit. Wala nang makakapagbago ng isip ko. Ito ang ginawa sa akin ng anak mo. Kahit anong mangyari, pwede mo pa rin piliin ang kabutihan. Masama man na tinuring sa'yo ng iba. Hindi yun dahilan para maging masama ka rin. Madali lang iyang sabihin dahil hindi ikaw ang aswang ngayon. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, magsama-sama kayong mamatay dito sa bangin na to. Magpaalam ka na sa walang kwenta mong anak. Sa isang iglap, bumuka ang pakpak niya at biglang pinalibutan nito ang buo kong katawan. Napakahigpit ng pagkakayapos niya sa akin. Hindi na ako makahinga at tuluyan nang nadudurog ang mga buto ko sa dibdib. Aray ko! Sobrang sakit! Katapusan mo na! JP, gumising ka! Magpaalam ka na sa tatay mo! Pagkasabi niya nito, dahan-dahang natatanggal ang mga ugat ng puno na nakapulupot sa katawan ni JP. At dahil dito ay nagising na din si JP. Namulat na ang mga mata niya. Tay? Anak! Isabel, huwag mo idamay si tatay dito. Ako'y may atraso sa'yo. Hindi mo ba alam? Meron pa tayong isa pang bisita. Ang tagal mo na kasing walang malay eh. Ang dami nang nangyari. Ayan o, yung babaeng pinagpalit mo sa akin. Denise? Teka, anong ginagawa mo sa kanya? Tama, dinala ko dito ang kalaguyo mo. Ngayon, mamili ka. Papakawalan ko ang tatay mo o babaeng yan. Huwag mo sila saktan. Ako yung may kasalanan sa'yo. Ako yung nanlakit sa'yo. Tantanan mo sila! Sinasabi mo bang hindi ka mamimili? Hindi. Ako na lang yung pagbayarin mo. Kundi pa sapat ang ginawa mong pagpaparusa sa akin. Patayin mo na lang ako para matahimik ka na, Isabel. Pero huwag mo na silang idamay. At ngayon nagkaroon ka na ng puso? Kung kailan huli na ang lahat? Pwes, ako na lang ang pipili. Lahat ng mahal mo sa buhay mamamatay. Lahat kayo! Bitawan mo ako! Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong gumagapang na naman ang mga ugat ng puno pero sa pagkakataong ito, pumulupot ito sa katawan ni Denise. Sinasakal na nito ang dalaga. Sinubukan siyang lapitan ni JP pero hindi na siya makagapang sa pagod at mga sugat. Nangingisay na si Denise kaya nagdesisyon ako. Anak, sabihin mo si Denise ang pinili mo. Iligtas mo siya. Pero tay, hindi kita ipapahamak. Maniwala ka sa akin bago pa mahuli ang lahat. Sabihin mo na! Hoy Isabel! Pinipili ko si Denise. Pakawala mo siya. Utang na loob. Naghihingalo na siya. Mali na naman ang desisyon mo. Makikita mo ngayon kung paano magdusa ang tatay mo. Kahit sa huli yan pa rin babaeng yan ang pipiliin mo. Makikita mo ngayon kung paano mamatay ang tatay mo. Bigla ko na lang naramdaman na wala na sa lupa ang mga paa ko. Nasa ere na kami at lalo pang humigpit ang hawak sa akin ng aswang. Dahil alam kong magiging katapusan ko na kung hahayaan kong lumipas pa ang mga segundo sa ganitong posisyon. Pinagdikit ko ang mga labi ko at pilit na sumipol. Pero dahil sa kawalan ng hangin sa pagkakasakal sa akin, napakahina lang nito.
Hindi pa siya nakontento at binuka niya ang kanyang bibig. At walang pasintabing kinagat ako sa leeg. Ramdam ko ang pagsipsip niya sa aking dugo. Nawawalan na ako ng malay kaya sa huling pagkakataon, nagawa kong makasipol. Nagdidilim na ang paningin ko nang makita kong tinugon ang pagsamo ko. Mula sa kakahuyan, humarurot ang alaga kong uwak sa ulo ni Isabel. At sa pagkagulat niya, nanlaki ang mga mata ng mandurugo. Doon na tinusok ng uwak ang kanan niyang mata. Pati yung kabila niyang mata, tinuka niya ng tinuka. Gumewang kami sa ere at nabitawan niya ako dahil sumirit ang dugo sa mata niya. Sabay kaming nahulog sa bangin. Yung binti ko! Tulong! Tulungan mo ako! Isabel? Nagising ako sa baba ng bangin kung saan nahulog kaming dalawa. Nabali ang binti ko pero mas malala ang nangyari sa aswang. Siya ang sumalo ng pagkakahulog namin. Nadaganan ko siya habang nagpadausdos kami at nawarak ang mga pakpak niya at nagkalasog-lasog ang katawan niya. Natagpuan ko siyang naghihingalo at lupaypay sa isang malaking bato. Garalgal na ang mga salita nito at halatang hirap na. Tuluyan mo na ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Parang awa mo na. Paano? Wala ako sandata. Kumuha ka ng patpat. Tapusin mo ng paghihirap ko. Itusok mo sa puso ko. Ano? Pero... Gawin mo na lang. Kung may awa pang natitira sa'yo, tapusin mo ng paghihirap ko. Tumingin ako sa paligid at nakahanap ng sanga sa malapit. May binubulong ang aswang at naramdaman kong uminit ang hawak kong patpat. Hindi nagtagal, tumango siya sa akin para sabihing handa na siya. Alam mo ba yung tunay na pag-ibig? Yun yung pagmamahal ng magulang sa anak. Kinakalungkot ko na hindi mo naranasan ang totoong pagmamahal. Sana mapatawad mo si JP at mapayapa ka na. Ito ang huli kong sinabi nang tinara ko ang kahoy sa dibdib niya. Bumalik siya sa anyo niyang kinari. Nagliwanag ang tinuhog kong patpat sa dibdib niya hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Napakalakas ng puwersa ang lumabas dahil dito. Nahampas ako sa lupa at nawala ng malay. Tio Cardo, tingnan mo JP, gumalaw yung mata niya. Tay! Gumising ka, Tay! Huwag mo siyang yugyugin JP. Masakit pa yung katawan niya sigurado. May bali yung buto niya eh. Huwag nga kayong maingay dyan. Hayaan nyo nga muna siyang magpahinga. Bakit ka ba nandito? Bumalik ka na nga sa sarili mong kwarto. Gusto ko ding dalawin si Mang Cardo eh. Pakialam mo ba? Wag na nga kayo magtalo. Baka mabwisit pa si tatay sa inyo pag nagising yan eh. Umalis na nga kayo. Ang iingay nyo eh. Sino ba namang hindi magigising sa gulon ninyong tatlo? Tay! Ay salamat, okay na si Tio. Kinakabahan na ako eh. Ano ba nangyari? Nasa ibaba lang ako ng bangin tapos paano ako nakarating dito sa ospital? Tay, si Rina yung nakahanap sa ating lahat. Teka, paano mo kami nahanap, Rina? Lahat kami sugatan o kaya walang malay? Sino pa bang tagapagligtas nating lahat? Di yung uwak nyo ho, Tio. Tinuka ako pa ulit-ulit eh. Ayaw akong tantanan. Nagising ako tapos tinuro niya sa akin kung nasan sila JP. Si Denise, grabe nga yung sinapit eh. Pero yun nga, sabi sa akin ni JP, nahulog daw kayo ng mandurugo sa bangin. Ginabayan ako ulit ng uwak kaya nahanap kita. Diyos ko pa, ang dami nangyari habang wala kami malay pala. Hindi ko nga ho alam kung buhay ka pa nung dinatnan kita, Tio. Pero tinignan ko kagad kung humihinga ka pa. Mahinang-mahina na lang yun nun. Ginamot muna kita tapos nung medyo stable ka na, bumaba ako sa bundok tapos humingi ako ng tulong para sa inyo. Salamat, Insan ha. Kundi dahil sa'yo, tuluyan na kami napahamak. Oo nga, Rina.
Alam mo, may puso ka pala kahit ganyan ka. Tinulungan ko yung mga kamag-anak ko, yung pamilya ko. Hindi ikaw, Denise. Nadamay ka lang. Hindi yan yung sinasabi mong nung nataranta ka dahil kinuha naman durugo si Denise. Sinisisi mo pa nga ako kasi pinabitaw kita sa matindi pagkakakapit mo sa kanya para lang hindi siya matangay. Talaga? Totoo ba yun? Uy, sinungaling ka, Tiyo. Hindi nga. Hindi naman sasabihin ni Tiyo yun kung hindi totoo. Hinayaan ko na lang magtalo ang dalawa. Lumingon ako kay JP at napakalaking pagbabago ang nangyari sa mukha niya. Nakayuko siya at parang nahihiya sa sarili. Oh, yan yung napala mo. Kala mo makakaligtas ka sa sermon, ha? Alam naman, si tatay may pasermon na naman. Ang dami ko naman pinagdaanan eh. O ano, gusto mong dagdagan ko pa yung sugat at pasa mo? Hindi ho. Pero seryoso tay, hindi mo na ako kailangan sermonan kasi yun yung ibig ko sabihin. Ang dami ko pong napagtanto. Ilang araw ako dun sa pugad ng aswang eh. Ang daming oras mag-isip-isip. Grabe, pinagsisisihan ko talaga lahat ng nagawa ko. O ano natutunan mo, Aber? Sige nga. Nakasalanan ko lahat ng ito. Hindi ni Rina at lalong hindi ni Denise. Ako ang sablay simulat sa pool pa lang. Kapay, oo, ikaw talaga. Pasalamat ka nga, ganun pa yung nangyari. Nakaligtas pa rin tayong lahat. Hindi ko masasabi ang parehas kay Isabel. Hindi na po namin siya nakita. Sabi ni Rina, wala na daw siya sa bangin eh. Ano po ba nangyari sa kanya, tay? Naligtas ako sa pagkakahulog dahil sa kanya. Napakapit ata ako sa kanya, kaya siya yung napuruhan. Pero masyado na siyang maraming tinamong pinsala sa katawan niya. Kaya nung nasa baba na kami, naghihingalo na siya. Hirap na siya kaya ang sabi niya, tapusin ko na siya. Naku, nakakaawa naman si Isabel. Kahit pinahirapan niya ako, naintindihan ko yung galit niya sa akin. Nagsisisi na po talaga ako. Kaso huli na yung lahat. Ayaw niya nang tanggapin yung paghingi ko ng tawad eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede ka sige na sige nang hindi mo iniisip yung ginagawa mo. Tignan mo, nasira yung buhay niya dahil sa kalokohan mo. Alam ko ho yun, tay. Habang buhay ko hong dadalhin yung konsensya na yun. At ngayon tuwing natitingin ako sa salamin, makikita ko tong peklat sa mukha ko bilang paalala sa ginawa ko. Ay, sana mahanap niya yung kapayapaan. At ikaw siguraduhin mo magbabago ka na sa pagkakataong ito. Seryoso ako, JP. Tay, hindi niyo na kailangan sabihin. Hindi na rin ako mangangako. Gagawin ko na lang. Papatunayan ko na lang na natuto na ako. Tiyo, bawiin mo nga yung sinabi mo kanina. Hindi naman totoo yun eh. Ayoko talaga dito sa babaeng to. Che, ikaw nga yung pasimuno ng camping sa bundok eh. Kaya nangyari to lahat. Nagsorry naman ako kay Tiyo. Nakabawi ka na ng tuluyan, Rina. Kami pa nga yung nagpapasalamat sa'yo kasi nailigtas mo kami. Pero utang na loob naman. Huwag naman na kayo ulit mag-aaya sa bundok. Oo, Tiyo, hindi na ho talaga. Mukhang buong buhay namin ito, tay. Hindi na kami iinom. Ayoko na. Hindi na maulit ang lahat ng to. Magpapakatino na talaga ako at hindi na po talaga ako mambababae. Sa mukha ko bang to, may papatol pa ba sa akin? At saka panahon na talaga para magbagong buhay. Sana nga, totohanin nyo, JP. Nakasira ka ng buhay dahil sa ginawa mo kalokohan. Alam ko masakit din ang sinapit mo sa kamay niya. Pero matuto na sana kayo sa mapait na sinapit nating lahat. Mag-ingat na dapat sa bawat kilos at desisyon nang hindi makapanakit ng kapwa. Hindi ko inakalang isang aswang pa ang magtuturo ng leksyon sa anak ko, Miss Clar. Maraming buhay ang nasira dahil sa masamang asal niya. Pagkalabas namin ng ospital, nakiramay kami sa burol ni Mang Pedring. Nagsikap din kami ni JP na kahit papano, mabigyan ng malaking abuloy si Aling Esther. Simula noon, inaabot-abutan din namin siya. Si Rina naman, nagbagong buhay na rin.
Hininto na ang mga bisyo at balita ko, nag-aaral na daw sa Maynila. At si Denise, lumipat ng kabilang baryo para kumuha ng trabaho. Simula noon ay hindi na rin uminom si JP. Tinigil na ang pambababae at pagtambay. Kahit umayos na ulit ang mukha niya, naglaho na ang yabang at tigas ng ulo. Naging mas responsable na. May trabaho na siya ngayon at siya na ang sumusuporta sa akin. Tuloy pa rin naman ako sa pag-aalbularyo at minsan ay nagpupunta kaming dalawa sa bundok. Nag-aalay kami ng mga bulaklak sa paanan ng bangin. Hindi namatay ang anak ko, pero pinanghihinayangan ko ang buhay ni Isabel. Hindi na maibabalik ang nakaraan, pero sisiguraduhin kong isa itong leksyon na hindi namin makakalimutan lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat at more power sa inyong channel.